Namataan ngayong gabi sa Bulkang Mayon ang peligrosong uson o yung pong pinaghalong mainit na bato, lava at gas mula sa bulkan. Patuloy rin binabantayan ang banta ng lahar lalo't may mga pag-ulan sa Albay. Saksi live si Ian Cruz. Ian? Pia, nasaksihan nga natin mag-alas 8 ngayong gabi yung pagdaloy ng pyroclastic density current o yung tinatawag na uson mula nga sa crater ng Bulkang Mayon. Pia, maraming punto talaga na malakas ang pagbaba, kaya naman tila gumuguhit ito pababa ng bulkan at may puntong para na itong nagbabagang mga ugat ng puno kapag nagkasabay-sabay ng pagbulusok pababa mula nga sa bunganga ng Mayon. Mas kita na aktibidad ng Bulkang Mayon ngayong gabi dahil mas maayos na ang panahon, hindi tulad sa maghapon na naging maulan. Ito yung tinatawag na banaag o pagliwanag ng bukana ng Bulkang Mayon dahil sa lava na nakunan ng Phivolcs pasado alas 6:30 ngayong gabi. Tanaw din ang pagdaloy ng uson o pinaghalo-halong may init na bato, lava at gas. Tinatawag din niyang pyroclastic density current na naitala rin ng 16 na beses kaninang hapon. Naitala rin ang di bababa sa 100 at 31 rockfall events o pagdausdos ng mga bato sa nakalipas na 24 oras. Pinaghahandaan din ang posibilidad ng lahar lalo't may mga pag-ulan sa Albay. May mga deposito po tayo na nasa listis ng bulkan and pwede po ito ma-generate as lahar. So kahit nakatira po tayo malayo dun sa permanent danger zone, pero kung nakatira naman tayo malapit sa mga ilog na nanggaling pa yung bunganga ng ilog doon sa dalisdis ng bulkan, ay pwede po rin doon pagdaanan ng lahar. So kailangan po natin mag-ingat lalo na kung may torrential and continuous rainfall. And again, pag napansin natin ito, then mag-evacuate po tayo. Nakikita po natin around January 9 hanggang January 10, nandun pa rin yung effect po ng shear light. Bagamat aasahan po natin simula po bukas, more on mga light to moderate rains na lang. Nakataas ang alert level 3 sa bulkan at umaasa ang Phivolcs na hindi na umabot sa level 4. Anything can happen, pwedeng magbago yung parameters natin. Kung biglang dumami yung volcanic earthquakes natin, kapag may lava flow na at mas mahahaba, kapag meron na tayong lava fountaining, yun yung itataas na natin to alert level 4. Kapag nangyari yan, pinakadelikado ang permanent danger zone dahil sa loob lang daw ng 1 oras ay pwedeng rumagasa rito ang uson. It travels very fast, hundreds of kilometers per hour. So pwede kang, it can incinerate everything on its path. Bahay, tao, vegetation. Kaya mahalagang ilikas ang mga nasa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Sa Tabaco City, halos 800 ang lumikas. 256 sa kanila ang dinala sa Buwang Evacuation Center. Tinatapos pa ang construction sa gilid nito, pero ginamit na para may matuluyan ang evacuees. Kadaalan kami ng lahar kasi dinadaanan lagi yun ng pag magbaha siya, dinadaanan ng baha marami. Hindi kami makadaan. Napakabigat sir kasi sabay-sabay po yung ulan, yung kaba sir papunta rito. Siniguro ng City Health Office na sapat ang sanitasyon sa evacuation center. Para maiwasan na yung mga nakakahawang sakit tulad po ng ubusipon, lalo na po ngayon malamig. We have ubusipon and of course po yung mga waterborne diseases like diarrhea. Yan. And isa din po sa binabantayan namin is yung mga skin diseases. Nasa San Antonio Evacuation Center naman ang 22 pamilya. Mahigpit ang mga pulis para hindi mapasok ng mga hindi otorisado ang 6-kilometer PDZ. Pero sa dulong bahagi ng danger zone, binalikan ng ilang residente ang kanilang mga alagang hayop at kabuhayan. Nagbababaan naman kami. Para nag-ano lang kami ng yung mga hayop. Yung pamilya ko, nandun na. Para yung tindahan ko, binuksan ko, kahit saglit, may mga tao pa man dito. Ayon sa mayor ng Tabaco City, may pwedeng pagdalhan sa mga alagang hayop. May animal shelter tayo sa San Antonio. Kasama yun sa meeting namin. Kasama yung agriculture namin, yung city agriculturist namin, officer, na sinabi yung mga kapitan, kung may mga gano'n, mga alagang hayop o animal, dalhin sa animal center. Ang mga nakatira sa labas pero dikit sa boundary ng danger zone, nakahanda ring lumikas kung kailangan. Meron kaming data ng 7 to 8 kilometers extended and buffer zone. Documented na po sila and ready for evacuation din po. Tuwing nag-aalborot ang bulkan, umaabot ng 3 hanggang 4 na buwan ang mga tao sa evacuation center.
may parating na ayuda mula sa probinsya ng Albay at DSWD. Gulay, meat, and then chicken. Yun na lang po ang ipopurchase namin. Pero mag-uusap kami ngayon. Mag-uusap pa namin yung budget kung paano yon. Mahigit 1,000 residente naman mula sa 6-kilometer permanent danger zone na sakop ng bayan ng Malilipot ang lumikas. Pero 10% pa ang hindi naililikas. Na lang kami walang mapuntahan. Kaya sa Muya, kung saan ang available. Oo. So hirap po kayo kung saan kayo titira, ma'am? Oo. May gusto bumalik, eh sabi ko kung pwede, wag na muna. Kasi nandyan sa ano naman yung mga military natin dyan. Gagawa naman namin ng paraan para maging convenient sila sa evacuation center. Pia, doon nga sa updated na tala ng Public Information Office ng Albay ay umaabot na raw ng nasa 400 pamilya at counterpart niyan, Pia, no, yung nasa 1,500 na mga individuals yung lumikas na dahil nga sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon. At Pia, inaasahan nga na mas tataas pa ang bilang niyan sa pagdaan ng mga araw. Live mula rito sa Tabaco City sa Albay, ako si Ian Cruz para sa GMA Integrated News, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.